Magandang hapon Pilipinas at sa buong mundo. Sa ulo ng mga balita. Mga sundalo at pulis na benepisyaryo ng inokupang pabahay sa Bulacan hindi umano kinonsulta sa pagpapatayo ng socialized housing ng NHA. Planong pagpapataw ng mas mataas na buwis sa real property sa Quezon City, pinigil ng Korte Suprema. Akwital kay dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo sa kasong plunder, pinagtibay ng Korte Suprema. Police Superintendent Rafael Dumlawa at iba pang sangkot sa pagdukot at pagpaslang sa negosyanteng Koreano na si Ji Ik-ju, inirekomenda ng kasuhan ng DOJ. Mahigit 20 patay sa nahulog na bus sa isang bangin sa Karanlan, Nueva Ecija. Una sa ating mga balita ngayong hapon, naglabas ng Temporary Restraining Order o TRO ang Supreme Court at pinipigil ang pagpapatupad ng mas mataas na amilyar sa mga residente ng Quezon City. Ito ang balita ni Leslie Longbowen. Pansamantalang pinigil ng Korte Suprema ang pamahalaang lungsod ng Quezon City na maningil ng mas mataas na real estate tax o amilyar. Sa inilabas na TRO ng Supreme Court, inaatasan ng pamahalaang lungsod na huwag munang ipatupad ang bagong ordinansa na naging epektibo simula nitong Enero. Sa pamamagitan ng nasabing ordinansa, tinaasan ng 2 hanggang 5 beses ang halaga ng lupa at mga gusali sa lungsod. Katumbas ito ng pagtaas din sa taunang amilyar na binabayaran ng mga residente. The court issued a temporary restraining order effective immediately and until further orders from the court, enjoining respondents from implementing, collecting upon, or enforcing Quezon City Ordinance Number 2256, Series of 2016, which approved the fair market value of lands and basic unit construction costs for buildings and other structures for the revision of real property assessments in Quezon City. Bukod dito, pinasasagot din ng SCC Mayor Herbert Bautista sa petisyon ng Alliance of Quezon City Homeowners Association sa loob ng 10 araw. Samantala, tumanggi namang magbigay ng pahayag ang pamahalaan ng Quezon City sa issue habang hindi pa nila nakukuha ang kopya ng order ng Korte Suprema. Leslie Longbowen, UNTV News and Rescue, Quezon City. Samantala, iniimbestigahan na ng Bureau of Customs o BOC ang operasyon ng umano'y pinaaarkilahang eroplano sa local tourist ng Skyjet Airlines Magnum Air Incorporated. Ito ay habang nasa kustudiya ng BOC ang nasabing aircraft. Ito ang balita ni Aiko Miguel. Nasa kustudiya ng Office of the Commissioner at Aircraft Operations Division ng BOC na iya mula pa noong March 29 ang eroplanong RPC-8538 na nakapangalan sa Skyjet Airlines Magnum Air Incorporated. Ito ay matapos ang isinagawang inspeksyon ng Philippine Aerospace Development Corporation Hangar 3, General Aviation Area sa domestic airports sa Pasay City. Hindi anya nakapagpresenta ng Certificate of Payment ng Duties and Taxes mula sa BOC ang property custodian nito. Batay pa sa ulat na hawak ng BOC, ang may-ari ng eroplano at operator nito ay delisted na sa listahan ng Subic Bay Freeport List of Locators. Itinigil na rin anya ang operasyon nito mula pa noong 2014 sa Subic. Kaya naman pinaiimbestigahan ni Commissioner Nicanor Faeldon ang mga naging aktibidad ng eroplano na umano'y maituturing na iligal. Nung una galing siya ng Subic, free of tax siya dahil nasa Subic siya, locator siya ron. Ngayon, doon siya nag-ooperate before. Ang term nila doon ay tax-exempt duty-free admission policy ng pag-locator ka sa free zone. Hindi na niya pwedeng i-avail yung privileges or yung tax privileges na naibibigay sa mga locator within Subic. Kasi lumabas na siya Nasa NAIA na siya ngayon Inaarkila umano ng mga local tourist ang naturang eroplano para bumiyahe sa iba't ibang destinasyon sa bansa. They're doing yung charter flights subject to investigation. Bakit nga? Lumilipad ng hindi kompleto yung duties and taxes na nabayaran sa gobyerno natin. May kakulangan dun sa proseso ng
pag-utilize ng eroplano, specific aircraft. Binigyan din ng 15 araw ang Magnum Air Incorporated na magpresenta ng mga kailangang dokumento ng ownership at operations ng eroplano. At kapag hindi nakatugon ang mga may-ari ng eroplano, ay maglalabas ng warrant of seizure and detention ang BOC. Sinikap ng UNTV News na hinga ng opisyal na pahayag ang Magnum Air Incorporated, ngunit hindi nito sinasagot ang aming tawag. Aiko Miguel, UNTV News and Rescue, Bureau of Customs. Pinagtibay ng Korte Suprema ang desisyon nitong pawalang sala si dating Pangulong Gloria Arroyo sa kasong plunder kaugnay ng umano'y anomalya sa paggamit ng pondo ng PCSO. Ito ang balita ni Roderick Mendoza. Pinalna ang desisyon ng Korte Suprema na palayain si dating Pangulo at ngayon Pampanga Congresswoman Gloria Arroyo. Hindi kinatigan ng SC ang motion ng Solicitor General na baliktarin ang desisyon noong Hulyo na nagpapawalang sala kay Arroyo sa kasong plunder. Ayon sa Korte, wala silang nakitang dahilan upang baguhin ang naunang desisyon. The court noted that its decision had granted petitioners respective demurrers to the evidence, which resulted in their acquittal, and thus any attempt to reconsider the decision would amount to double jeopardy. Kinasuhan ng plunder ang dating Pangulo dahil sa umano'y anomalya sa paggamit ng 366 million pesos na pondo ng PCSO mula 2008 hanggang 2010. Ngunit dinismiss ng SC ang kaso dahil sa kakulangan ng ebidensya. Gaya ng dating desisyon, 11 maestrado ang sumang-ayon na pawalang sala at palayain si Arroyo. Tutol naman dito sina Chief Justice Maria Lourdes Sereno, Senior Justice Antonio Carpio at Justices Marvic Leonen at Alfredo Benjamin Caguiwa. Pinagtibay rin ng Korte ang kanilang desisyon na palayain ang natitirang kapwa-akusado ni Arroyo na si Benigno Aguas. Roderick Mendoza, UNTV News and Rescue, Baguio City. Inirekomenda ng Department of Justice na makasuhan sina Police Superintendent Rafael Dumlao at iba pa na umano'y mga sangkot sa kidnapping at pagpatay sa Korean businessman na si Ji-ik Ju. Ito ang balita ni Nel Maribuhok. Inilabas na ng Department of Justice ang resolusyon nito sa kaso ng Korean businessman na si Ji-ik Ju na dinukot at pinatay sa loob mismo ng Campo Crame noong October 2016. Base sa 50 pahinang resolusyon ng DOJ, pinakakasuhan sina Police Superintendent Rafael Dumlao III at Jerry Omlang bilang mga pangunahing akusado sa pagdukot at pagpaslang kay Ju. Maging ang retired policeman na si Gerardo Santiago bilang accessory sa krimen ay kasama rin sa rekomendasyon. Pinagtibay rin ng prosecution panel ang resolusyon noong January 17, 2017 kung saan ang mga akusado na sina SPO3 Ricky Santa Isabel at SPO4 Roy Villegas na may probable cause laban sa kanila sa kaso ng kidnapping for ransom with homicide. Bukod pa rito, pinasasampahan rin ng reklamong carnapping sina Santa Isabel, Dumlao, Omlang, Villegas at isang nagngangalang John Dos dahil sa pagkuha ng Ford Explorer na nakarehistro sa Wontech Philippine International Corporation para sa paggamit ni Ju. Samantala, pinadidismiss naman ng DOJ ang reklamo laban kina Ramon Yulong, Attorney Ricardo Diaz, Attorney Jose Yap, Roel Bolivar, Police Superintendent Alan Macapagal, Christopher Grunberg, Epifany Gotera, Teodelio Taripe, Kevin Enriquez, Robert Tobias at Bernard Maraya dahil sa kawalan ng probable cause. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, Maynila. Nahuli na National Bureau of Investigation o NBI ang isang umano'y miyembro ng isang sindikato na nambibiktima ng foreign investors. Ito ang balita ni Nel Maribuhok. Nabisto ng National Bureau of Investigation ang modus operandi ng isang sindikato na ang pangunahing umanong target ay mga dayuhang nais mamuhunan sa infrastructure projects ng pamahalaan. Nahuli sa entrapment operation ng NBI ang isang Anselmo Nolasco Monreal na nagpapakilala umanong may-ari ng kumpanyang Goshen Capital Holdings Limited. Kasama umano nitong nag-ooperate ang isang Maria Elvisa Tabar. Ayon sa NBI, nag-ugat ang operasyon sa reklamo ng Japanese businessman na si Musashi Nagashima na
nakuhanan na ng pera ng mga suspect. Inalok umano ng mga suspect ang biktima na gawin ng proyekto ng Davao Metrolink train na may pondong $5 billion. Ngunit ang siste, kailangan munang magbayad ng investor ng $150,000 bago ma-release ang bilyong pisong pondo ng proyekto. At para mahikayat ang kanilang target, pinakitaan umano nila ito ng mga dokumento ng bank deposits ng pondo. The Japanese contractors thought something is amiss, so nag-verify sila. It turned out that these documents are spurious. Sa kabuuan, $60,000 o katumbas ng mahigit 2 milyong piso ang nakuhang pera mula kay Nagashima. Sa ngayon ay pinaghahanap pa ng otoridad ang nakatakas nitong kasama na si Tabar. So we are warning the public to deal with legitimate representatives of the government and deal in the right offices of the government. Inaalam na rin ng NBI ang lawak ng operasyon ng grupo lalo't may natanggap silang impormasyon na nabiktima rin umano ng kahalintulad na modus operandi ang isang Australian official. Nahaharap ang dalawa sa kasong estafa at falsification of commercial documents na may parusang pagkakakulong ng hanggang 12 taon. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, Maynila. Naisampa sa Quezon City Prosecutor's Office ang kauna-unahang kaso ng paglabag sa anti-catcalling ordinance ng lungsod. Ito'y matapos magsampa ng reklamo ang anak ni DENR Assistant Secretary Romel Abisabis. Ito ang balita ni Monokson. Isang Uber driver ang nahaharap ngayon sa kasong sexual harassment matapos na bastusin umano ang anak ni DENR Assistant Secretary Romel Abisamis. Ayon sa salaysay ng biktima, sinabihan siya ng Uber driver na si Juanito de Andres Bornilio na nais niyang mag-apply bilang family driver kahit walang sweldo upang maisama niya ito sa panonood ng pelikula. Tinanong rin umano siya ni Juanito kung meron siyang boyfriend at pwede daw sila gumawa ng maraming bata dahil maganda siya. Ayon kay Asik Abisamis, nakakabahala ang ganitong mga pangyayari. Dapat talaga kinukorek yung mga ganyan na hindi lahat ng pasahero ay pwede nilang ang dating dyan parang bastos. No? Kasi personal niyayaya kang mag-date, niyayaya kang kumain sa labas. Nakapaloob sa anti-catcalling ordinance ng Quezon City ang pambabastos sa kanino man, maging ito ay sa paraan ng pagsipol, pagtawag ng sexy, paghingi ng cell number o pakikipag-usap tungkol sa sex. Sa ilalim ng ordinansa, lahat ng mapatunayang nagkasala ay pagmumultahin ng 1,000 hanggang 5,000 piso at pagkakakulong hanggang 1 buwan. Bukod sa kasong kriminal, nagsampa rin ng kaso sa LTFRB sina Attorney Ariel Inton ng Lawyers for Commuter Safety and Protection. Violation ng driver na pwedeng maapektuhan yung accreditation ng Uber. If you could recall, marami na rin kasing mga reklamo, hindi lang ito, committed allegedly by Uber drivers. Sinabi naman ni Asik Abisamis na baka maaring ma-adapt sa Kongreso ang ordinansa upang maging ganap na batas sa buong bansa. Ang anti-catcalling ordinance ng Quezon City ang nag-iisang batas sa Pilipinas na nagpaparusa sa mga nangbabastos sa babae o lalaki man. Ayon sa mga biktima, kung ma-adapt ito na maisulong sa Kongreso ay mas magandang mapag-aralang mabuti upang maging kapaki-pakinabang sa lahat. Mon Hokson, UNTV News and Rescue, Quezon City. Inilunsad na ng pamahalaan ang tinatawag na Dutertenomics o mga plano upang lalong mapalago ang ekonomiya ng bansa. Kabilang na dito ang proyektong pagtatayo ng unang subway sa bansa, katuwang ang Japan. Mula sa Pasay City, itong balita ni Rosalie Cos live. Rosalie, go ahead. Magandang gabi, Attorney Reg. Nagsama-sama sa unang pagkakataon sa isang forum ang mga economic manager ng Duterte administration upang ilunsad ang tinatawag nilang Dutertenomics. Ito ang mga plano ng pamahalaan sa pagsusulong ng ekonomiya ng Pilipinas. Dito tinalakay ang mga planong pagsasagawa ng malalaking proyektong infrastruktura na inaasahang magpapalago ng ekonomiya ng bansa. Ayon kay Budget Secretary Benjamin Jokno, aabot sa 8.4 trillion pesos ang gagastusin ng pamahalaan para rito sa loob ng 6 na taon. We're going to ramp up
our infrastructure spending to achieve what we call the golden age of infrastructure. Isa na rito ang kauna-unahang subway project sa Pilipinas na tatawaging Mega Manila Subway. Nagkakahalaga ang first phase ng proyektong ito ng 227 million pesos at pupondohan sa pamamagitan ng Official Development Assistance at General Appropriations Act. Target na umpisahan ang proyekto sa taong 2020 at matapos sa 2024. Kung matatapos ang proyekto, magiging 31 minuto na lang ang biyahe mula Maynila patungong Taguig. 350,000 passengers naman ang tinatayang maaaring gumamit nito araw-araw. Ayon kay Transportation Secretary Arthur Togade, sa Nobyembre pipirmahan ng Pilipinas at Japan ang kasunduan hinggil dito. Our target signing for this contract is November this year. Hopefully, that agreement will be signed between Prime Minister Abe and President Duterte November this year. Samantala, sa Hulyo naman ng taong ito ay ililipat na ang opisina ng Department of Transportation sa Clark City, Pampanga bilang isa sa mga paraan ng decongestion sa Manila. Ang DOTR ang kauna-unahang ahensya ng pamahalaang mag-oopisina sa Clark. Kuya, ako lang ho, kasi nakikita ko na kailangan magpakitang gilas din tayo na ready tayong lumipat ng opisina. Ang plano ko nga ho dyan, Disyembre dapat. Kaya lang, masyadong maingay yung ibang tao na magpo-protesta. July na. Ganon, finish or unfinished. Humiling naman ng tiwala sa publiko ang mga miyembro ng gabinete hinggil sa pagsasagawa ng mga proyektong ito sa ilalim ng Duterte administration dahil aminado sila na ambisyoso ang mga proyekto. Meron ding inilunsad na portal ang pamahalaan kung saan maaring suriin ng publiko ang mga ongoing infrastructure projects bilang bahagi pa rin ng transparency program ng pamahalaan. Yan muna ang latest live mula rito sa Pasay City. Balik sa iyo, Attorney Reg. Maraming salamat, Rosalie Cos, nagulat ng live mula sa Pasay City. Hindi bababa sa 20 ang nasawi matapos mahulog sa bangin ng isang pampasaherong bus sa Caranglan, Nueva Ecija kaninang umaga. Para sa detalye na yan, may ulat po sa atin. Nasa linya ng telepono ang ating correspondent na si Joshua Antonio mula sa Cabiao, Nueva Ecija. Joshua, go ahead. Angela, pasado alas 11 ng umaga kanina nang mahulog ang pampasaherong bus sa isang bangin sa barangay Kapintalan, Caranglan, Nueva Ecija. 25 ang kumpirmadong nasawi at marami ang ginagamot ngayon sa mga ospital sa iba't ibang bayan sa Nueva Vizcaya. Sa mga larawang kuha ng mga unang responde sa insidente, makikita ang bus na nahatid sa dalawa nang mahulog sa may 100 talampakan ng bangin. Nahirapan din ang mga rescuer at kinailangan pang gumamit ng lubid upang mayakyat ang mga sugatan at nasawing pasahero. Ayon kay Caranglan, Nueva Ecija, Mayor Rene Abad, nawalan umano ng preno ang Lumaric Transbus habang bumibiyahe mula Isabela papuntang Ilocos Sur. 45 ang seating capacity ng bus, ngunit mahigit 60 umano ang sakay nito ayon sa ilang pasahero. Sa ngayon ay naalam pa ng mga otoridad ang pagkakakilanlan ng mga nasawi at nasugatan sa insidente. Ilan sa mga nasugatan ay dinala sa Nueva Vizcaya Provincial Hospital at Veterans Regional Hospital, Bayombon, Nueva Vizcaya. Angela. Maraming salamat sa iyo, Joshua Antonio, live na nagulat mula sa Cabiao, Nueva Ecija. Pinawi naman ng Philippine National Police ang agam-agam ng ilan na posibleng nabayaran ang mga pulis na nagbabantay sa nakatakas na big-time drug dealer na si June No. Ito ang balita ni Grace Cassie. At the time of his escape, ang perang hawak ni Juno is 3,000 pesos lang. So, napaka-imposible na niya na bayaran yung guard. Ito ang pahayag ng PNP Drug Enforcement Group nang makatakas ang big-time drug dealer na si Juno noong Sabado ng umaga, April 15 matapos humailalim sa operasyon. Ayon sa PDEG, kusang sumuko sa PNP Criminal Investigation Detection Group o CIDG ang dalawang pulis na bantay ni Juno. Ito ay sina SPO2 Michael Macarubo na tauhan ng PDEG at IO2 Ernie Eugenio ng PIDEA. Imposible na rin anyang magkaroon pa ng ugnayan sino sa kanyang mga kagrupo upang humingi ng tulong at pera para makapagtago. I don't think makukuha niya yung pera niya ngayon dahil nakabantay nga yung ating mga tao sa pwede niya puntahan. Binabantayan na rin ngayon ng PNP ang mga lugar na maaari nitong puntahan dito sa Metro Manila.
Doon sa cellphone na na-recover natin sa kanya, he is a major supplier in the Ermita area. Si No ay kilalang supplier ng mga party drugs at naaresto ng PIDEG noong April 5 sa Pasay City. 3 tracker team na ng PNP ang binuo para hanapin ang tumakas na suspect. Grace Casin, UNTV News and Rescue, Camp Crame. Dalawang tricycle driver na nagbebenta umano ng iligal na droga ang naaresto sa Quezon City kagabi. Samantala, isang kuliglig driver naman ang nasawi matapos mabangga ng isang taxi sa Rojas Boulevard. Ito ang balita ni Bernard Dadis. Patay isang kuliglig driver matapos mabangga ng taxi sa Buendia flyover sa may Rojas Boulevard alas 3 kaninang madaling araw. Ayon sa driver ng taxi, nasilaw siya sa headlight ng kasalubong na sasakyan kaya niya nabangga ang sinusundang kuliglig. Kasi puro naka-bright po yung mga kasalubong po sa kabilang lane. Samantala, nakadetine na sa Police Station 7 ng Quezon City ang dalawang tricycle driver na nahuli sa magkahiwalay na buy-bus operation kagabi. Unang naaresto si Gary Boy Padwal matapos tanggapin ang marked money mula sa katransakyong pulis sa West Point sa Ermin Garcia Street. Ang kasama nitong si Efren Espelita ay nahuli naman sa kanto ng Annapolis. Supplier umano sila ng iligal na droga sa kapwa nila tricycle driver at kargador sa Q-Mart. Dahil sa tulong ng barangay chairman natin si Kaplakay, nalaman po namin na nag-level up na po itong dalawa, nagtulak na po sila. Naharap na sa kasong paglabag sa batas sa dangerous drugs ang mga suspect. Samantala sa Cainta Rizal naman ay isang lalaking nagtangka umanong magpatiwakal ang hinuli ng mga pulis pasado alas 8 kagabi. Isang concerned citizen umano ang tumawag sa mga pulis hingil sa isang armadong lalaki sa isang subdivision. Nang puntahan ng mga pulis, isang Jean Martin ang nakita nilang may dalang baril at nakasakay sa isang sasakyan. Matapos ang ilang oras na pag-uusap, nakumbinsi umano nila itong sumama sa police station ngunit hindi na disarmahan. Pagdating sa istasyon, may tinawagan umano itong kaanak at pagkatapos ay itinutok sa sentido nito ang hawak na baril. Ibinigay niya ang cellphone sa akin. Ibinigay niya. So kinuha ko naman. Yes, sir. Inilipat na ngayon yung kamay niya dito. Ayun. Dito. Apo. Kakalabitin niya na yun eh. Eh siyempre, ganoon na. Sir. Di binunutan ko na. Apo. Pag tira ko, di binanatan ko dito. Apo. Nilaglag yung baril niya. Ayoko na. Sa ngayon ay nakadetine na ang lalaki sa Cainta Police Station habang inihahanda ang isasampang kaso. Bernard Dadis, UNTV News and Rescue, Philippines. at 3 araw na po ang nakalipas mula na maganap ang malagim na Maguindanao Massacre. Ngunit hanggang ngayon ay naghahanap pa rin tayo ng katarungan sa mga biktima ng malagim na krimen. At sa tila madilim na hinaharap ng kaso, hindi po bibitiw ang UNTV sa labang ito hanggang makamit ang katarungan, hindi lamang para sa aming 4 na kasamahan, kundi sa lahat ng mga biktima ng karumal-dumal na pamamaslang. Susunod sa ito ang balita. NLEX Harbor Link Segment 10 na mag-uugnay sa Manila Port Area patungong Central at Northern Luzon. Target na matapos ng DPWH sa pagtatapos ng 2017. Relokasyon para sa mga naapektuhan ng baha sa Carmen, Cebu, inihahanda na ng pamahalaang lokal. Ngunit ilang residente mas gusto pa ring manatili sa mga binaha nilang bahay. Nangako ang National Housing Authority o NHA na aayusin nila ang sistema ng pabahay para sa mga sundalo at pulis at bubuksan ang pabahay sa iba pang benepisyaryo kapag inaprubahan ito ng Kongreso. Ito ang balita ni Joyce Balancho. Binigyan na ng National Housing Authority o NHA ang mga sundalo at pulis na benepisyaryo ng socialized housing units hanggang June 15 para mag-abiso kung titirhan nila ang mga pabahay para sa kanila. Sa pagdinig ng Senado kanina, sinabi ng NHA na hanggang ngayon kasi ay may mahigit 52,000 housing units sa buong bansa ang nai-award na sa mga sundalo at pulis pero hindi pa rin natitirhan. Kasama na dito ang kasalukuyang inokupa ng grupong Kadamay sa Pandi, Bulacan bilang protesta sa housing programs na
ng gobyerno. Ayon sa NHA, balak nilang ibigay na ito sa iba pang pwedeng benepisyaryo. We propose that this can be given to public school teachers, to employees of the local government units, to barangay officials and functionaries, and to the informal settlers who are qualified. Paliwanag naman ng AFP at PNP beneficiaries, hindi naman kasi maayos ang kondisyon ng mga pabahay. Hindi rin anya sila kinonsulta ng NHA sa lokasyon ng mga pabahay at maging ang itsura o lawak ng titirhan. We were never consulted before, or if ever we were told it is for information, you will be getting this much. Wala pong involvement po sa planning po ng mga house sa perspective. The housing projects are from the work assignment of the PNP. If you will just base on our salary, medyo maliit po yung area po na ibibigay sa amin. Mismong si NHA General Manager Marcelino Escalada Jr. ay umaming maging siya ay hindi rin gugustuhing tumira sa mga pabahay na ito ng NHA. When I went over the different sites, Your Honor, I saw for myself, really, that even if I were a police officer and AAP member, I would not also transfer to those places. Pangako naman niyang aayusin ang sistema at lalawakan ng floor area sa 40 to 80 square meters mula sa kasalukuyang 20 square meters lang. Tutugunan din anya niya ang hinaing ng mga sundalo at pulis. Samantala, tila nagbanta pa ang grupong kadamay at humiling ng permanenteng trabaho sa pamahalaan. Kung ayaw po nating maulit ang nangyari sa Pandi, simple lang po ang dapat nating gawin. Ipamigay na ang mga unit ng pabahay sa mahihirap. Ipamigay na. Ngayon na. Ngayon na. Nagpahayag naman ng pagkabahala si Bulacan 2nd District Representative Javini Pancho sa kawalan ng interes ng ilang miyembro ng kadamay na magbayad sa pabahay ng NHA. Dapat maging maingat din po tayo bilang isang leader ay maging malawak din po ang pananaw natin dahil kung ganun po ang magiging sistema, we're sending a wrong message po sa tao, lalo na po sa bayan natin na lahat ng gobyerno, lahat ng programa po ng gobyerno, kung magiging bigay po lahat, mahirap po. Dahil marami pang issue sa pabahay ang kailangan talakayin pa, muli itong pagpapatuloy ng Senado sa susunod na pagdinig. Joyce Balancio, UNTV News and Rescue, Senate of the Philippines. Target ng Department of Transportation o DOTR at ng Department of Public Works and Highways o DPWH na buksan sa mga motorista ang NLEX Harbor Link Segment 10 sa pagtatapos ng taong 2017. Ito ang mag-uugnay sa mga sasakyang magmumula ng Manila Port Area patungong Central at Northern Luzon. Ito ang balita ni Joanan. Pinamamadali na ng Department of Public Works and Highways at ng Department of Transportation sa Bases Conversion and Development Authority ang konstruksyon ng NLEX Harbor Link Segment 10. Isa itong private-public partnership project na mag-uugnay sa Segment 9 sa MacArthur Highway sa Valenzuela at C3 Road sa Caloocan City. Mayroon itong kabuuang haba na 5.8 km at nagkakahalaga ng 10.8 billion pesos. Sa susunod na taon pa sana target na matapos ang proyekto. Subalit ayon kay Transportation Secretary Arthur Tugade, kinakailangan na magamit na ito ng mga motorista kaya't dapat itong makumpleto bago pa matapos ang 2017. Dapat lang hindi na ini-inspeksyon ngayon ito. Dapat pinapakinabangan na. Hindi ho nangyari yon. Kaya itinutulak para matapos. Sa ngayon, higit 50% na ang natatapos sa itinatayong kalsada. Kapag nakumpleto, mas mapapabilis nito ang pagbiyahe ng mga kargamento galing ng Manila Port Area patungo sa mga probinsya sa Central at Northern Luzon. Sa pagtaya ng Manila North Tollways Corporation, 40 hanggang 60,000 mga sasakyan ang inaasahang makikinabang kapag natapos na ang bahaging ito ng NLEX. From Manila to NLEX in 10 minutes. At ang kagandahan po nito project na to, galing yung mga trucks na galing po sa port ay pwede nang dumiretso, gagamitin nila yung Harbor Link para dumiretso sa NLEX. So mababawasan po ang congestion sa EDSA at sa C5. Patuloy namang inaasikaso ng DPWH ang 1.7 km right-of-way acquisition sa mga lugar na tatamaan ng proyekto. Bagaman nasa 8 buwan na lamang ang nalalabi, kumpiyansa ang mga opisyal na mapapakinabangan na ito ng mga motorista bago pa matapos ang taon.
Joan Nano, UNTV News and Rescue, Quezon City. Muling nagsagawa ng clearing operations ang Metropolitan Manila Development Authority o MMDA sa Barangay Bagong Lipunan sa Crame, Quezon City kaninang umaga. Inalis ng MMDA ang lahat ng mga basura, tarpaulin at iba pang mga nakaharang sa kalsada na nakakaapekto sa daloy ng mga sasakyan sa lugar. May mga hinuli rin silang sasakyan na iligal na nakaparada. Nagpapasalamat naman ang MMDA sa kooperasyon ng mga residente sa kanilang operasyon. Yes, kasama to sa napag-usapan with the barangay chairman. Actually, siguro, yung iba kasing representatives, they're asking for more time pa bago nila tanggalin. Pero ito na yung napag-usapan naming araw and we have deadline din dahil marami pang barangay na iikutan. Samantala, sa Huwebes April 20 ay i-inspeksyonin naman ng MMDA ang palengke ng Baclaran upang alisin ang mga illegal vendor. Pinaplano na ng pamahalaang panlalawigan ng Cebu ang gagawing relokasyon sa mga residente sa flood-prone areas sa Cebu. Partikular na dito ang bayan ng Carmen na binaha dahil sa bagyong Krising. Ito ang balita ni Gladys Tuwabi. Inihahanda na ng lokal na pamahalaan ang relocation site ng mga apektadong residente dito sa Carmen, Cebu sa nangyaring pagbaha dahil sa bagyong Krising. Ayon kay Cebu Governor Hilario Davide III, inaalam na nila ang utilities na kakailanganin ng mga residente. Pangunahin na rito ang supply ng tubig. So there's an area there nga nakita ni Mayor Villamor nga ideal for relocation. So magkasinabot ni, we already agreed the principle nga ato dito. But first we have to prepare the area. No? Sa tala ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, tinatayang 10,000 residente sa Carmen ang naapektuhan ng nagdaang bagyong Krising. Nabigyan na ang mga ito ng ayuda gaya ng relief packs at burial assistance sa mga namatayan ng kaanak. Ngunit marami sa mga residente ang nais pa ring manatili sa kanilang mga bahay sa kabila ng pagbaha na ikinasawi ng 10 individual. Amo lang yapong ipadayon ang balay sa akong mama kay di man niya gusto pabiyaan ni among balay. Kay iya bayan ning kwarta jud. So dapat ug diin siya aram nang pud mi. Mas mag-iingat na lang umano sila at agadilikas kapag muling binaha ang kanilang lugar. Kahapon ay nagdeklara na ng state of calamity ang lugar upang magamit ng pamahalaang lokal ang pondo para sa mga naapektuhan ng bagyo. Patuloy na ring inaalam ang kabuang halaga ng pinsala ng bagyo. Gladys Tuwabi, UNTV News and Rescue, Cebu. Samantala, alamin natin ang update sa Santa Fe Nueva Vizcaya Municipal Clinic kung saan dinala ang ilan sa mga nasawi sa bus na nahulog sa bangin sa Caranglan, Nueva Ecija. Para sa detalye ng ulat na yan, nasa linya ng telepono ang ating correspondent na si Danny Munar mula sa Nueva Vizcaya. Yes, Danny. Yes, good evening. Patuloy nang inaalam ng mga otoridad ang pagkakakilanlan ng isang mga nasawi sa naaksidenteng bus sa Caranglan, Nueva Ecija. Sa 11 dinala dito sa Santa Fe Nueva Vizcaya Municipal Clinic, 2 pa lamang ang positibong kinilala. At ito ay sina Juanita Molina, 58 anyos na taga Kinapawan, Nueva Vizcaya. Rolando Manawag, 50 anyos taga Alicia, Isabela. Inaalam na rin ang identification ng isang bata na kabilang sa mga namatay. Kanina naman ay isang bangkay ang kinuha na ng mga kamag-anak. Sa mga pamilya na nais malaman kung kabilang ang kanilang mga kamag-anak sa mga nasawi ay maaaring kontakin ang hotline ng PNP Nueva Vizcaya na 0916-462-5062. Back to you. Maraming salamat, Danny Munar, live na nag-uulat mula sa Nueva Vizcaya. Maraming mga kababayan natin sa Tagum, Davao del Norte ang nanonood ng advocacy film ni Kuya Daniel Razon, ang Isang Araw Part 1 and 2. Kaya naman inaabangan na rin nila ang pagpapalabas ng ikatlong yugto sa Davao Region sa susunod na buwan. Ito ang balita ni Janice Enhente. Maliban sa iba't ibang lugar sa Luzon, maging ang mga kababayan natin sa Mindanao ay nakapanood na rin ng hinahangaang pelikula na mula sa panulat at direksyon ni Kuya Daniel Razon, Ang Isang Araw. Sa RDR Gymnasium sa Tagum City, Davao del Norte, kung saan isinagawa ang movie marathon ng Isang Araw Part 1 and 2. May mga napahalakhak, kinilig at napaiyak sa iba't ibang eksena ng pelikula. At higit sa lahat,
may mga natutunang aral. Tulad ng magkakaibigang sila Evan, Carl at Cherish na humanga sa konsepto at naturang advocacy film. Ang hindi po ako nalilimutan sa sinabi ni Kuya Daniel ay yung ang paggawa ng mabuti ay hindi magbubunga ng masama po. Yun po ang hindi ko talaga makakalimutan na kataga na kanyang sinabi. Maganda po yung movie, tapos yung sa mga kay Kuya Daniel po, yung paano po siya nagdi-deliver ng kanyang pag-act po. Iniimbitahan po namin kayo na manood ng part 3 ng Isang Araw, Ikatlong Yugto. Bale, sulit po ang lahat ng presentation. Hindi naman naging hadlang sa 60 anyos na si Nanay Neneng Pingkain ang katandaan upang bumiyahe at makapanood ng Isang Araw Part 1 and 2 movie marathon. Hindi natin inaksaya ang ating panahon. Marami tayong napulot na aral. Para naman kay Marilyn Cevalosa na bumiyahe mula Laa, Compostela Valley hanggang Tagum City. Sulit na sulit ang kanyang panonood. Sobrang saya po kasi talagang isang araw lang marami ka nang napupulot na aral. At ang galing ni Brother Daniel. Matapos mapanood at matutunan ang mabuting aral ng Isang Araw Movie Part 1 at 2, excited naman ang mga taga Davao Region sa third installment ng pelikula. Sa susunod na buwan, inaasahang mapapanood na ng mga taga Davao Region ang Isang Araw, Ikatlong Yugto na puno ng aksyon, mayroon ding drama at comedy at syempre, sagana pa rin sa mapupulot na aral. Janice Inhente, UNTV News and Rescue, Davao City. At yan ang ating balita sa sports at public service ngayong gabi. Ako po si Talia Javier. Magandang gabi. Gabi sa atong mga kasangbahay. Aniya na ang mga balita gikan sa nagkalain-laing dapit sa Pilipinas. Walay kakuwangon sa supply sa utanon sa Benguet bisan pa man sa nasinating init nga panahon. Kini ang balita ni Bradley Robuza. Sinigurado iti Benguet Farmers Cooperative nga haan nga kurang iti supply iti nateng nga aggapo dito'y probinsya iti Benguet ita nga summer season. Sigon iti kooperatiba haan nga maapektaran kano iti napudot nga panahon daytoy produksyon iti nateng gapo iti mararamid nga pamuspusan iti Manlalon. Because of this rain na paminsan-minsan na umuulan sa mga farming areas, yung mga dating area na hindi nila tinatamnan pag summer dahil walang tubig, ngayon tinatamnan na nila. 1.2 milyon nga kilo iti nateng iti inaldaw nga malala sa Jay Benguet. 3.2 milyon mat nga kilo nga inaldaw iti maitited kadag iti Manlalon no ado iti maapit nga supply. Gapo iti kinaado iti supply nababamat iti presyo ita dagiti nateng ditoy Benguet. Okay pa rin po ang supply ng gulay natin. Ang ano lang, yung market natin medyo may katumalan ang gulay. Tatang summer, masapul nga iwanan. Tan medyo nga kwa di ko na nga maawan din ko talagang masapul nga iwanan tahan nga mapirdi ko na. Di bulong na kin di ko no matay. Panawagan mo iti kooperatiba para kadag iti otoridad nga dapat makaprepara iti crop production program tapno malisyan iti oversupply. Kas jaymot nga dapat adda iti pasilidad kas iti water pump, tractor, ken harvester tapno mabawasan pay iti labor cost iti Manlalon. Bradley Robuza, UNTV News and Rescue, Benguet Province. Sa mga nadawat nga impormasyon nga adunay nakasulod nga mga armadong grupo sa isla sa Kabisayan, hugot nga gibantayan karon sa Philippine Coast Guard ang mga dagat nga sakop niini. Ani ang balita ni Lalaine Moreno. Naka-full alert subong ang Philippine Coast Guard Bacolod Station kasunod sa mga balita nga may nakasulod nga mga armado nga grupo sa mga pulo sa Visayas. Hugot nga ginapatuman ang inspeksyon sa mga barko nga halin sa Mindanao kag seguridad sa mga entry kag exit points sa isla ilabi na sa mga pantalan nga posible agyan sa mga Abu Sayyaf group. Yes, naka-full alert kami hanggang 20 pero with this threats ng Abu Sayyaf
siguro most probably base magpalabas ng directives din ang higher headquarters, it's either mag-heighten alert status o full alert status. Nagalunsar naman sa Seaborne Patrol ang Coast Guard. Suno kay Lieutenant Senior Grade Jimmy Oliver Vigno. Wala labot sa pagpatrolya sa kadagatan na nagalunsar man sang Foot Patrol ang PCG sa mga beach resorts nga posible pagataguan sa mga armado. Ginapaabot naman sa PCG ang pag-abot sang multi-role response 44-meter vessel halin sa Japan subong nga adlaw nga gamiton para sa pagpatrolya, search kag rescue. Biskan hindi pa kumpirmado nga nakaabot na sa probinsya sang Negros ang mga Abu Sayyaf, nagapabilin sa gihapon nga alerto ang PCG. For now, medyo padalas-dalas ang Seaborne Patrol namon kay para to secure the area sang Negros. Lalaine Moreno, UNTV News and Rescue, Bacolod City. Maraming salamat, Deb Riveral. Nag-uulat ng live yan mula sa Cebu City. At yan po ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo po'y makapagtitiwala ng aming nakita at narinig ang aming binabalita. Magandang gabi.